Hindi mapigilan ni Megan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kanang kamay niya, hawak niya ang isang bagay na naglalaman ng lahat ng kanyang pangarap. Isang maliit na puting patpat na may dalawang malinaw na asul na linya. Positibo, magiging ina na siya. Pero sa kaliwang kamay niya, hawak niya ang isang bagay na maaaring sumira sa lahat ng iyon. Ang puting polo shirt ni Giler, ang kanyang asawa. At sa kwelyo nito, isang maliit, ngunit malinaw na bakas ng pulang kolorete. Isang pulang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, halos lumundag siya sa tuwa sa loob ng banyong ito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang hinihimas ang kanyang tiyan. Sa wakas, matutupad na ang pinakamalaki nilang pangarap ni Giler. Isang pamilya. Binuo na niya sa kanyang isip ang lahat. Ang isang romantikong hapunan, ang paglalagay niya ng pregnancy test sa isang maliit na kahon, ang magiging itsura ni Giler kapag nalaman nitong magiging ama na siya. Ang saya, ang perpektong buhay nila. Ngunit nawala ang lahat ng iyon nang makita niya ang polo ni Giler na nakasabit sa likod ng pinto. Ihahanda na sana niya ito para sa laba nang mapansin niya ang pula. Hindi ito mantsa ng pagkain. Ito ay isang kulay na pamilyar sa bawat babae, isang halik. At hindi ito ang kulay ng lipstick na ginagamit niya. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding kaba. Baka naman nagkamali lang ako. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Baka sa kliyente lang to. Aksidente lang. Pero may isang boses sa loob niya na sumisigaw. Isang boses na pilit niyang isinasantabi nitong mga nakaraang linggo. Ang madalas na pag-uwi ni Giler ng gabi na, ang palaging pagdikit niya sa kanyang cellphone, ang biglaang paglamig nito sa kanya. Pinilit niyang alisin ang mga iyon sa isip. Stress lang sa trabaho, sabi niya sa sarili. Ganoon naman talaga sa isang kumpanya. Pero ang pulang mantsa sa kwelyo ay hindi stress. Ito ay isang ebidensya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Dumating na si Giler. Agad niyang itinago ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang damit at mabilis na isinabit pabalik ang polo shirt. Huminga siya ng malalim at lumabas ng banyo. Pinipilit na maging normal ang itsura. "Love, I'm home!" Masayang bati ni Giler mula sa sala. "Nandito ako sa taas, love. Pababa na." Pilit pinasigla ni Megan ang kanyang boses. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Giler ng isang yakap at isang mabilis na halik sa labi. Dati, ito ang paborito niyang parte ng araw. Ngayon, parang may lason ang bawat dampi ng labi nito. Napansin niya ang amoy ng pabango, ang pabango ni Giler. Pero may halong pabango ng babae. "Kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mo," sabi ni Megan, umiiwas ng tingin. "Wow, thank you, love. The best ka talaga," sabi ni Giler, hinubad ang kanyang coat. Grabe, nakakapagod na araw sa company. Ang daming meeting. Umupo sila sa hapagkainan. Pinanood ni Megan si Giler habang kumakain ito ng may gana. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanyang magiging anak. Paano nito nagagawa sa kanya ito? "Love, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo," puna ni Giler. "Ito na. May napansin lang kasi ako sa polo mo kanina. Yung isusuot mo sana bukas." Natigilan si Giler, bahagyang nanlaki ang mga mata bago mabilis nang ngumiti. "Ah, yun ba? Nako, sorry love. May kliyente kasi kanina. Si Ma'am Jessica, medyo naging clumsy. Natapunan niya ako ng kape tapos sa pag-aalala niya, nayakap niya ako bigla. Siguro tumama yung lipstick niya." Ang dali ng paliwanag, masyadong madali. Ngunit tumango na lang si Megan. "Ah, ganun ba? Sige, lalabhan ko na lang." Natapos ang hapunan na puno ng pekeng ng ngiti at mga paksang walang katuturan. Nagpaalam si Giler na maliligo lang siya saglit.
Nang marinig ni Megan ang lagaslas ng tubig mula sa shower, alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Mali ito. Hindi niya dapat ginagawa ito, pero kailangan niya ng kasagutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Giler na naiwan sa ibabaw ng kama. Buti na lang, alam niya ang password. Binuksan niya ito, nanginginig ang mga daliri. Dumiretso siya sa messages. Puro mga pangalan ng katrabaho, mga kliyente. Walang kahina-hinala. Magsasara na sana niya nang may pumasok na isang bagong mensahe. Mula sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang laman. Pero sapat na yon para durugin ang buong mundo niya. Sana maulit-ulit yung kanina. Ingat kapag uwi. Buong gabi, hindi nakatulog si Megan. Nakatagilid siyang nakahiga, nakatalikod kay Giler. Rinig na rinig niya ang mahimbing nitong paghinga, ang payapang tunog ng isang taong walang inaalala. Paano? Paano siya nakakatulog ng ganito kabigat ng kasalanan niya? Ang mga salita sa text message ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sana maulit-ulit yung kanina. Isang pangungusap na bumasag sa tiwala niya, sa pamilyang pinapangarap niya. Kinabukasan pinilit ni Megan na kumilos na parang normal ang lahat. Naghanda siya ng almusal, nagtimpla ng kape para kay Giler. Bawat ngiti ay parang may nakatusok na libu-libong karayom sa kanyang puso. Love, aalis pala ako mamaya. Makikipagkita ako kay Sandra, yung kaibigan ko. Paalam niya habang nag-aayos si Giler ng kanyang necktie. Oh, sige love, mag-enjoy ka. Just text me, okay? Sabi ni Giler at hinalikan siya sa noo. Napakuyom si Megan sa kanyang palad. Ang halik na dating nagpapakalma sa kanya ay ngayon, parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Nang makaalis si Giler, hindi nagtagal si Megan. Hindi si Sandra ang pupuntahan niya. Alam niya sa sarili niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata. Sumakay siya sa kanyang kotse at naghintay sa di kalayuan mula sa opisina ni Giler. Pagkalipas ng ilang oras, natanaw niya ang sasakyan ni Giler na papalabas ng parking. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim at sinimulang sundan ito. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng EDSA, ang bawat paglipat ni Giler ng linya ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Saan siya pupunta? Sino ang kanyang pupuntahan? Ang bawat kotse na dumadaan ay tila mga multo sa kanyang paningin. Lumiko ang sasakyan ni Giler sa isang pamilyar na lugar. Isang lugar na puno ng mga restaurant at coffee shop. Huminto ito sa tapat ng isang restaurant kung saan madalas silang kumain noon. Huminto rin si Megan sa kabilang kalsada, sa isang lugar kung saan hindi siya mapapansin. Nakita niyang bumaba si Giler sa kanyang kotse, may kausap sa cellphone at nakangiti. Isang ngiti na hindi na niya nakikita mula rito nitong mga nakaraang buwan. Ilang sandali pa, isang babae ang lumabas mula sa restaurant at sumalubong kay Giler. Napatigil ang paghinga ni Megan. Ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang iglap. Hindi ito isang estranghero. Hindi ito isang kliyente. Ito si Tiffany, ang kanyang pinsan, ang kapatid na turing niya, ang saksi sa kasal nila. Nakita niya kung paano sila nagtawanan, kung paano inakbayan ni Giler si Tiffany, kung paano sila pumasok sa loob ng restaurant na parang sila ang mag-asawa. Hindi na niya kaya. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang munting anghel na hindi pa alam ang kasamaang nangyayari sa labas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon, tulala, habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe nilang dalawa, masayang nag-uusap sa loob,
na parang wala silang sinasaktan, na parang hindi nila winawasak ang isang buong buhay, ang pinsan niya at ang asawa niya. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang mahinang bulong na puno ng sakit. Paano ninyo nagawa sa akin to? Gaano na katagal? Ilang beses na siyang niloko? Ang lahat ba ng overtime sa trabaho ay para kay Tiffany? Ang lahat ba ng business trips ay kasama siya? Ang bawat pagngiti, bawat yakap, bawat I love you ba ni Giler ay isang kasinungalingan? Gusto niyang bumaba. Gusto niyang sugurin sila. Gusto niyang isigaw sa buong mundo ang kanilang pagtataksil. Pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Tila napako siya sa kinaupuan, isang manunood sa sarili niyang trahedya. Matapos ang halos isang oras, lumabas sila ng restaurant. Nagtatawanan pa rin. May daladalang paper bag si Tiffany, halatang regalo mula kay Giler. Ang sakit ay lalong tumitindi. Sumakay sila sa kotse ni Giler. Hindi pa ito agad umandar. Nakita ni Megan na seryoso silang nag-uusap. At pagkatapos, sa isang iglap na hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay, nakita niya si Tiffany na lumapit kay Giler. Hinawakan nito ang batok ng kanyang asawa at inilapit ang mukha nito para sa isang halik. Hindi ito isang mabilis na halik. Ito ay isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na matagal, na tila sanay na sila. Nakita niya kung paano gumalaw ang kanilang mga labi, kung paano ipinikit ni Giler ang kanyang mga mata. Sa loob ng kotse na dapat ay para sa pamilya nila, sa sasakyang madalas niyang sakyan, doon mismo ginawa ang pinakamatinding pagtataksil. Iyon na ang sumira sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Hindi na niya kaya, kailangan niyang umalis. Nanginginig ang mga kamay, pinaandar niya ang makina ng kanyang sasakyan. Ang mga luha ay bumabaha na sa kanyang mga mata, ginagawang malabo ang lahat sa kanyang paligid. Wala na siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay makalayo. Makalayo sa kanila. Makalayo sa sakit. Mabilis niyang inatras ang sasakyan at walang lingon-likod na pinaharurot ito palayo. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang tumakbo. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga guhit na lang sa kanyang paningin. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay parang mahihinang bulong na lang sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng halik na yon. Ang halik na pumatay sa kanyang puso. Naramdaman niya ang paghilab ng kanyang tiyan, ang kanyang anak. Naalala niya ang kanyang dinadala. Napahawak siya rito. Anak, patawarin mo si Mommy. Hagulgol niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa sobrang pag-iyak, hindi niya napansin ang pulang ilaw sa kanyang harapan. Hindi niya nakita ang isang malaking truck na mabilis na paparating mula sa kanyang kanan. Ang tanging narinig niya ay isang malakas at nakabibinging busina. Nag-angat siya ng tingin. Sinalubong siya ng nakakasilaw na mga ilaw ng truck. Wala na siyang oras para umiwas. Isang nakabibinging pag-inggit ng preno ang pumunit sa hangin na sinundan ng isang napakalakas na kalabog. Naramdaman ni Megan ang pag-angat ng kanyang sasakyan, ang pag-ikot nito sa ere, at ang matinding pag-uga ng kanyang katawan. Bago pa man niya maramdaman ang sakit, ang tanging nakita niya ay ang salamin sa kanyang harapan na unti-unting nababasag na parang isang gagamba at binalot ang lahat ng kadiliman. Ang unang bumalik kay Megan ay ang tunog. Isang paulit-ulit at mahinang tunog. Bip! 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 Sumunod ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Malabo, ngunit unti-unting lumilinaw. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit tila napakabigat nito. Isang matinding kirot ang kumalat sa buong katawan niya. Mula ulo hanggang paa. Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan. Ang mga ilaw ng truck. Ang tunog ng nababasag na salamin. Kising na siya. Doktora.
Nurse! Isang boses ng babae ang narinig niya sa gilid. May mga yabag na papalapit. Isang babaeng nakaunipormeng puti ang sumilip sa kanya. Megan, naririnig mo ba ako? Tumango siya. Kahit na ang simpleng galaw na yon ay nagdulot ng sakit sa kanyang leeg. Megan, nasa ospital ka. Naaksidente ka. Malumanay na sabi ng doktora. Naalala mo ba? Ang halik, ang pagharurot ng kotse. Tumango ulit siya at isang luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. I have to be honest with you, Megan, sabi ng doktora at sa tono pa lang nito, alam na ni Megan na may masamang balita. We did everything we could. Napahawak si Megan sa kanyang tiyan, walang umbok. Pakiramdam niya ay hungkag. Ang baby ko? Halos paos niyang tanong. Nakakita niya ang lungkot sa mga mata ng doktora. Yumuko ito ng bahagya. I'm so sorry, Megan. Hindi niya kinaya. Sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang katawan ay nawala. Napalitan ito ng isang sakit na walang katumbas, isang butas sa kanyang puso na alam niyang hinding-hindi na mapupunan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Naramdaman lang niya ang unti-unting pagguho ng kanyang kaluluwa. Ang anak niya, ang nag-iisa niyang pag-asa. Wala na. May isa pa kaming kailangang sabihin sa'yo. Pagpapatuloy ng doktora, tila nag-aalangan. Dahil sa impact ng aksidente, nagkaroon ng matinding pinsala ang iyong spinal cord. This resulted in temporary paralysis of your legs. Hindi mo muna sila may igagalaw. Paralysis, pagkalumpo. Ang salita ay parang isang dagundong sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa. Wala. Sinubukan niya ulit. Walang kahit anong pakiramdam. Parang hindi na sila parte ng kanyang katawan. Nawala na ang kanyang anak. Ngayon, nawala pa ang kanyang mga paa. Pumasok si Giler sa kwarto. Kasunod si Tiffany. Ang itsura ni Giler ay puno ng pag-aalala. Namumula ang mga mata na parang galing sa iyak. Love, gising ka na, sabi nito at agad na hinawakan ang kanyang kamay. Sorry. I'm so sorry, love. Kasalanan ko to. Tinitigan lang siya ni Megan. Malamig. Walang emosyon. Ang mga luha ni Giler ay parang tubig na tumatama sa isang bato. Nakikita niya ang bawat pagkukunwari, ang bawat pekeng emosyon. Sa isip niya, isang salita lang ang umalingaw-ngaw. Kasalanan mo nga. At Megan, nag-alala kami sa'yo. Sabi naman ni Tiffany, may dalang isang mangkok ng sabaw. Heto, kumain ka muna para lumakas ka. Tumingin si Megan kay Tiffany. Ang babaeng tinuring niyang kapatid, ang babaeng humalik sa kanyang asawa. Ang kamay na nag-aalok sa kanya ng pagkain ngayon ay ang parehong kamay na sumira sa kanyang buhay. Hindi siya nagsalita. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Isang senyales na gusto na niyang mapag-isa. Narinig niya silang bumuntong hininga at lumabas ng kwarto. Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Isang tahimik na pagluluksa para sa kanyang anak at para sa kanyang sarili. Nang maglaon, sa pag-aakalang tulog na siya, narinig niyang bumukas ng bahagya ang pinto. Hindi sila pumasok, pero sapat na para marinig niya ang kanilang mga bulong. Nasa atin na ang lahat ng simpatiya, bulong ni Giler. Lahat sila, sa atin naaawa. Ito na ang tamang panahon para simulan ang paglipat ng mga ari-arian habang wala pa siyang malay sa nangyayari. Sumagot si Tiffany. Ang boses ay puno ng kasakiman. Oo, tama ka. At kahit magising pa siya, anong magagawa niya? Nakakulong na siya sa sarili niyang katawan. Hindi na siya makakalaban. Narinig ni Megan ang mahina nilang pagtawa bago sila tuluyang umalis. Sa ilalim ng kanyang kumot, napakuyom ang mga palad ni Megan. Ang lungkot sa kanyang dibdib ay biglang nag-alab at naging apoy. Isang apoy ng galit. Mali si Tiffany. Hindi siya nakakulong. At lalaban siya. Ipinangako niya sa sarili niya.
Ipinangako niya sa kanyang nawalang anak. Hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang ito. At pagbabayaran nilang dalawa ang lahat. Ang pag-uwi sa bahay ay isang uri ng panibagong parusa. Ang bahay na dating simbolo ng kanilang mga pangarap ni Giler ay ngayon isang malaking kulungan. Bawat sulok ay may alaala. Isang masayang alaala na ngayon ay tinatabunan ng anino ng kataksilan. Itinulak ni Giler ang wheelchair ni Megan papasok sa malawak nilang sala. Dito ka na lang muna sa sala. Love, para mas madali kang mabantayan, sabi nito sa isang boses na nagpapanggap na puno ng pag-aalaga. Para sa pandinig ng iba, ito ay pag-aalala. Pero para kay Megan, ito ay isang hatol. Ikukulong siya sa isang lugar kung saan madali siyang makikita, kung saan bawat galaw niya ay kontrolado. Kinabukasan, ipinakilala sa kanya ni Giler ang magiging private nurse niya. Isang babaeng may edad na, mga nasa 60s, na may malumanay na muka at mga matang nakakita na ng maraming bagay. Megan, siya si Aling Nena. Siya ang mag-aalaga sa'yo, sabi ni Giler. Tinitigan ni Megan ang babae. Pamilyar ang mukha nito. Manang Nena? Mahinang tanong ni Megan. Ngumiti ang babae. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Megan Hija, ang laki mo na. Si Aling Nena, ang yumaong nurse ng kanyang ina, ang taong nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Biglang may sumilay na kaunting kapanatagan sa puso ni Megan, ngunit agad din itong napalitan ng pag-iingat. Hindi niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Megan si Aling Nena. Tahimik lang itong gumagawa, pero ramdam ni Megan ang tunay na pag-aalaga sa bawat kilos nito. Sa paraan ng pag-aayos nito ng kanyang kumot, sa paghahain ng kanyang pagkain, sa pagmamasahe ng kanyang mga binting walang buhay. Sina Giler at Tiffany naman ay abala sa pagkukunwari. Araw-araw, dinadalhan siya ni Tiffany ng mga bulaklak o pagkain. Ngumingiti na parang walang kasalanan. Si Giler naman, palaging may dalang balita mula sa kumpanya. Ipinapaliwanag kung paanong tinutulungan lang niya itong pamahalaan habang siya ay nagpapagaling. Mga kasinungalingan, lahat ay kasinungalingan. At bawat umaga, may isang ritual na hinding-hindi nakakalimutan ni Giler. Love, oras na para sa vitamins mo. Sabi nito, may hawak na isang basong tubig at isang tableta. Para mabilis kang lumakas. Sa unang pagkakataon, uminom si Megan. Pero sa bawat araw, nararamdaman niyang may mali. Imbes na lumakas, parang lalo siyang nanghihina. Ang kanyang mga binti ay nananatiling manhid at walang kagalaw-galaw. Nagsimula siyang magpanggap. Itinatago niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila at iniluluwa na lang ito kapag wala nang nakatingin. Isang araw, habang inaabutan siya ni Giler ng gamot, napansin ni Megan ang pagtitig ni Aling Nena mula sa may pintuan. Hindi ito isang simpleng tingin. Ito ay tingin ng isang taong nagmamasid, isang taong nag-aanalisa. Kinagabihan, habang pinapalitan ni Aling Nena ang bedsheet ni Megan, kinausap niya ito sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Naalala ko pa ang mami mo, mahinang sabi ni Aling Nena. Napakabuting tao. Kapag may nararamdaman siyang mali, malakas ang kanyang pakiramdam. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Megan. Mana ka sa kanya. Kinabahan si Megan. Ano ang ibig sabihin ni Aling Nena? Kinabukasan, nang iabot ulit ni Giler ang gamot, sinadya ni Aling Nena na may ibagsak na tray sa kusina. Sa paglingon ni Giler sa gulat, mabilis na kumilos si Aling Nena. Lumapit ito para tulungan si Megan na ayusin ang unan. At sa pagkakataong yon, naramdaman ni Megan ang mabilis na pagdampot nito sa isang tabletang nasa ibabaw ng mesa sa tabi niya. Nang bumalik ang atensyon ni Giler, wala nang napansin. Ipinainom nito ang gamot kay Megan na muli niyang itinago sa ilalim ng dila. Nang gabing iyon, matapos magpaalam ni Giler at Tiffany,
para sa isang dinner meeting, pumasok si Aling Nena sa kwarto ni Megan. Isinara niya ang pinto. Ang mukha niya ay seryoso. Lumapit siya sa tabi ng kama. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, yumuko si Aling Nena. Inilapit ang kanyang bibig sa tenga ni Megan at bumulong. Ang mga salita ay mahina, ngunit para kay Megan, ito ang pinakamalakas na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Huwag mong inumin ang gamot na bigay niya, anak. Ako na ang bahala. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang bawat araw ay naging isang palabas. Sa umaga, si Megan ay ang kaawa-awang biktima na nakakulong sa kanyang wheelchair. Walang magawa kundi tanggapin ang vitamins mula sa kanyang mapagmahal na asawa. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may apoy na nag-aalab. Si Aling Nena naman ang kanyang direktor. Sa tuwing iaabot ni Giler ang tableta, palaging may gagawin si Aling Nena para malihis ang atensyon nito. Minsan, tatawag siya sa telepono. Minsan, magtatanong tungkol sa kung anong lulutuin. At sa mga sandaling iyon, mabilis niyang napapalitan ang tunay na tableta ng isang kaparehong itsura na bitamina na galing sa sarili niyang bulsa. Ang tunay na gamot, lihim niyang itinatago iyon. Ebidensya, bulong niya kay Megan isang gabi. Ipinadala ko na sa isang kaibigan kong parmasyutiko. Mga pampamanhid ito, hija, mga gamot na pumipigil sa paggaling ng iyong mga kalamnan. Napakuyom si Megan. Hindi lang pala siya niloloko. Sinasadya siyang lumpuhin. At dahil doon, lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Ang tunay na trabaho ay nagsisimula kapag ang buong bahay ay natutulog na sa mahimbing. Kapag sigurado na si Aling Nena na hindi na bababa sina Giler at Tiffany, dahan-dahan niyang itutulak ang wheelchair ni Megan papunta sa pinakasulok na bahagi ng bahay, ang library na hindi na ginagamit. "Handa ka na ba?" tanong ni Aling Nena sa unang gabi ng kanilang pagsasanay. Tumango si Megan. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa tulong ni Aling Nena, inilipat siya mula sa wheelchair papunta sa isang makapal na carpet sa sahig. "Sige, subukan mo," bulong ni Aling Nena. "Isipin mo lang, igalaw mo ang hinlalaki ng iyong paa." Ipinikit ni Megan ang kanyang mga mata. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang pagnanais na makabangon. Sa dulo ng kanyang kanang paa, wala. Isang malamig at patay na pakiramdam lang. "Ulit," mahinang sabi ni Aling Nena. Sinubukan niya ulit, at ulit, at ulit. Pawis na pawis ang kanyang noo sa hirap, ngunit wala pa ring nangyayari. Napaiyak siya sa frustrasyon. "Hindi ko kaya, Manang." "Kaya mo," giit ni Aling Nena habang marahang minamasahe ang kanyang binti. "Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang ginawa nila sa inyo. Gawin mo itong lakas." Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab niyang galit. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Inisip niya ang halik. Inisip niya ang mga bulungan nila sa ospital. Inisip niya ang kanyang nawalang anak. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari. Isang napakaliit, halos hindi mapansing paggalaw. Ang dulo ng kanyang hinlalaki sa paa. Gumalaw ito. Napamulat si Megan, napatingin kay Aling Nena na nakatingin din doon. May luha ng tuwa sa mga mata. "Nakita mo yon?" bulong ni Megan. "Nakita ko, hija. Nakita ko." Iyon ang naging simula. Gabi-gabi, sa dilim ng library, nagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Mula sa paggalaw ng daliri, natutunan niyang iangat ang kanyang buong paa. Mula sa pag-angat ng paa, sinubukan niyang ibaluktot ang kanyang tuhod. Bawat maliit na tagumpay ay ipinagdiriwang nila sa katahimikan. Bawat galaw ay isang hakbang palapit sa hustisya. Isang gabi, habang tinutulungan siya ni Aling Nena na tumayo gamit ang isang mabigat na lamesa bilang suporta,
Bigla silang nakarinig ng mga yabag sa itaas. Si Giler! Kabadong bulong ni Megan. Mabilis silang kumilos. Maingat, ngunit mabilis na ibinalik ni Aling Nena si Megan sa wheelchair. Papalapit na ang mga yabag sa hagdanan. Pinunasan ni Aling Nena ang pawis sa noo ni Megan at inayos ang kumot sa mga binti nito. Bumukas ang pinto ng library, sumilip si Giler. Narinig ko kayong nag-uusap. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya. May pagdududa sa boses. Kalmadong sumagot si Aling Nena. Sir, hindi kasi makatulog si Ma'am. Gusto raw niyang makakita ng ibang lugar kaya dinala ko muna siya rito para magpahangin. Tinitigan ni Giler si Megan na nakayuko at mukhang mahina. Tila nakumbinsi naman ito. Ganoon ba? Sige, ibalik mo na siya sa kwarto, gabi na. Nang makaalis si Giler, napabuntong hininga sila. Muntik na. Pagbalik sa kwarto bago matulog, narinig ni Megan si Giler na may kausap sa telepono sa banyo. Hindi niya marinig lahat, pero sapat na ang kanyang narinig para lalong tumibay ang kanyang loob. Malapit na, sabi ni Giler sa kausap. Isang pirma na lang niya ang kailangan ko sa huling dokumento. Pagkatapos niyan, lahat ng kumpanya niya magiging akin na. Napahigpit ang hawak ni Megan sa kumot. Oras na. Oras na para sa susunod na hakbang. Hindi sapat na makalakad lang siya ulit. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makuha ang bawat kasinungalingan nila. Manang, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Megan kinaumagahan habang sinusubuan siya ni Aling Nena ng almusal. Tiniyak niyang wala si Giler sa paligid. Ano yon, Hija? Kailangan ko ng mata at tenga sa bahay na to, sabi ni Megan. Ang kanyang boses ay determinado. Kailangan kong malaman ang lahat ng pinag-uusapan nila. Kailangan kong ma-record ang bawat plano nila. Naintindihan agad ni Aling Nena. Isang recording device o camera? Pareho. Yung pinakamaliit na hindi nila mapapansin, sagot ni Megan. Kaya mo bang humanap, Manang? Tumango si Aling Nena. Walang pag-aalinlangan. May pamangkin ako sa Quiapo. Ako na ang bahala. Kinabukasan, nagdahilan si Aling Nena na kailangan niyang umuwi saglit dahil may emergency sa pamilya. Isang kasinungalingan na madaling pinaniwalaan ni Giler na abala sa pagpapanggap na nagtatrabaho sa kanyang home office. Pagbalik ni Aling Nena kinahapunan, may dala na siyang isang maliit na paper bag. Ipinakita niya kay Megan ang laman nito. Ilang pirasong kagamitan na mukhang ordinaryo. Isang wall charger para sa cellphone, isang ballpen, at isang maliit na air freshener. Ang charger na ito ay may hidden camera, paliwanag ni Aling Nena. Isasaksak ko ito sa outlet sa office ni Sir Giler. Ang ballpen, may audio recorder. Iiwan ko yan sa ibabaw ng mesa sa sala. At ang air freshener na to, camera din. Ilalagay ko sa sala. Napatango si Megan. Perpekto. Ang paglalagay ng mga kagamitan ay ang pinakakritikal na bahagi. Hinintay nila ang tamang pagkakataon. Isang hapon, habang nag-uusap sa telepono si Giler sa hardin at si Tiffany naman ay naliligo, nagsimula silang kumilos. Itinulak ni Aling Nena si Megan papunta sa home office. Sir, ipapasok ko lang po si Ma'am. Gusto raw po niyang makita ang office ninyo. Sigaw ni Aling Nena mula sa pinto. Sige lang, sagot ni Giler mula sa labas. Habang si Megan ay nakaupo sa wheelchair, nagpapanggap na malungkot na tinitingnan ang paligid, mabilis na isinaksak ni Aling Nena ang charger sa isang outlet sa ilalim ng mesa, sa isang lugar na hindi madaling makita. Pagkatapos ay itinulak na niya ulit si Megan palabas, papunta sa sala. Doon, habang inaayos niya kunwari ang mga magazine sa center table, maingat niyang inilapag ang ballpen at inilagay ang air freshener sa isang estante. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Megan. Ang mga aparato ay konektado sa isang luma, ngunit gumaganang cellphone na itinago ni Aling Nena.
Doon nila mapapanood at mapapakinggan ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, tulad ng dati, umakyat na sina Guillermo at Tiffany sa kanilang mga kwarto. Hinintay ni na Megan at Aling Nena ang hating gabi. Nang sigurado na silang tulog na ang dalawa, binuksan ni Aling Nena ang cellphone. Ang unang video na kanilang napanood ay mula sa kamera sa sala. Nakita nila si Guillermo at Tiffany na pumasok kaninang hapon. Pagkatapos maligo ni Tiffany, nagtatawanan sila. "Ang galing talaga ng acting mo kanina, love," sabi ni Tiffany habang nakayakap sa braso ni Guillermo. "Para kang tunay na concern sa pinsan mo." "Siyempre," mayabang na sagot ni Guillermo. "Dapat makumbinsi natin ang lahat na ginagawa natin ang lahat para sa kanya. Para kapag nakuha na natin ang lahat, walang magdududa sa atin." Pagkatapos ay hinalikan ni Tiffany si Guillermo. Isang mabilis, ngunit malanding halik. "Kailan mo ba siya iiwan? Pag-aari na natin ang lahat." "Malapit na, love. Konting tiis na lang." Nandidilim ang paningin ni Megan habang pinapanood ang eksena. Ang sakit ay nandun pa rin, pero ngayon may kasama na itong lamig. Ang lamig ng isang taong naghahanda para sa kanyang paghihiganti. Pinatay ni Aling Nena ang video at binuksan naman ang live feed mula sa office ni Guillermo. Madilim. Ngunit malinaw na rinig nila ang audio mula sa ballpen sa sala. Habang nag-uusap sila, may isang bagay na napansin si Megan sa video feed ng office. Isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap sa charger. Bumababa na ang baterya. "Manang, kailangan nating palitan yan," sabi ni Megan. "Hindi, kailangan kong palitan yan. Ako mismo." "Pero Hija, paano? Kaya ko na. Kailangan kong subukan." Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagawa ni Megan na ilipat ang sarili mula sa wheelchair papunta sa sahig. Gumapang siya. Itinutulak ang sarili gamit ang kanyang mga braso. Mabagal. Mahirap. Bawat galaw ay isang pagsubok. Ngunit sa isip niya, ang imahe ni Guillermo at Tiffany ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Maingat siyang gumapang palabas ng kwarto, sa madilim na pasilyo, papunta sa office. Bawat kaluskos ng sahig ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nang marating niya ang pinto ng office, dahan-dahan niya itong binuksan. Gumapang siya papasok, papalapit sa mesa. Nang aabutin na sana niya ang charger, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas, sinundan ng mga yabag, papalapit sa hagdanan, papunta sa direksyon niya. Nataranta si Megan. Wala siyang mapagtataguan. Ang tanging nagawa niya ay ipikit ang kanyang mga mata. Humihingal sa takot, habang ang mga yabag ay papalapit ng papalapit sa pinto ng office. Ilang buwan na ang lumipas. Sa mga buwang iyon, naging perpekto ang pagkukunwari ni Megan. Siya pa rin ang lumpong asawa sa mata ni Guillermo at Tiffany. Isang babaeng tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga matang yon, ang apoy ay mas lalo pang lumaki. Gabi-gabi, sa tulong ni Aling Nena, nagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Mula sa paggapang, natuto siyang tumayo ng mag-isa. Mula sa pagtayo, natuto siyang humakbang. Isang hakbang, dalawang hakbang. Bawat isa ay masakit, nanginginig. Ngunit bawat isa ay isang tagumpay. Sa mga buwang iyon, ang mga recording device ay patuloy na nakakakuha ng ebidensya. Mga pag-uusap tungkol sa pagpeke ng mga dokumento, mga plano kung paano nila hahatiin ang mga ari-arian. Mga halik at yakap na ginagawa sa mismong pamamahay niya. Ang bawat recording ay isang patalim na idinadagdag niya sa kanyang arsenal hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ni Guillermo. Pumasok ito sa kwarto ni Megan, may dalang isang itim na leather briefcase. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi maipinta. Kasunod niya si Tiffany, na may dala namang isang tray ng merienda. Ang muka ay puno ng pekeng awa. "Love," malambing na sabi ni Guillermo habang lumuluhod sa tabi ng kanyang wheelchair.
Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi sumagot si Megan. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pagpapatuloy ni Giler. At ayokong dagdagan pa yan. Kaya inayos ko na ang lahat para hindi ka na mamroblema sa kumpanya, sa mga bayarin, sa lahat. Binuksan niya ang briefcase at inilabas ang isang makapal na pligo ng mga dokumento. Inilapag niya ito sa kandungan ni Megan. Ito, love, isang special power of attorney. Paliwanag niya. Para mabigyan mo ako ng karapatan na asikasuhin ang lahat para sa'yo. Para mamanage ko ang mga ari-arian mo, ang kumpanya, habang nagpapagaling ka. Para sa'yo rin to. Para wala ka nang iisipin. Tinitigan ni Megan ang mga papel. Ito na yon. Ang huling kasunduan. Ang dokumentong maglilipat ng lahat ng pinaghirapan niya, ng mana mula sa kanyang mga magulang, sa mga kamay ng taong sumira sa kanya. Nandito si attorney para inauthorize. Sabi ni Tiffany. Itinuturo ang isang lalaking nakatayo sa may pinto. Lumapit si Giler. Kinuha niya ang kamay ni Megan at inilagay dito ang isang mamahaling ballpen. Pirmahan mo na, love, para sa ikabubuti nating lahat. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Megan ay mahigpit, halos nagbabanta. Tumingin si Megan sa mukha ni Giler. Nakita niya ang kasakiman sa mga mata nito. Tumingin siya kay Tiffany na nakangiti ng matagumpay sa likuran ni Giler. Nakita niya ang inggit at pagkasabik. Ito na ang pagkakataon. Ang all is lost moment na kailangan niya para sa kanyang plano. Dahan-dahan, kunwari nanginginig ang kanyang kamay. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa linya kung saan siya dapat pumirma. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa papel. Nakita niya ang pagngisi ni Giler sa gilid ng kanyang mga mata. Sige na, love, bulong nito. Huminga ng malalim si Megan at sa isang mabagal, nanginginig at tila hirap na paraan, isinulat niya ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng pirma, agad na kinuha ni Giler ang mga dokumento na parang isang kayamanan. Mabilis niya itong ipinakita sa abogado para sa notaryo. Thank you, love, sabi ni Giler. Hinalikan siya sa noo. Ang halik ay malamig at walang buhay. Makakaasa kang aalagaan ko ang lahat. Magpahinga ka na. Lumabas sila ng kwarto, masayang masaya. Hindi na maitago ang kanilang tagumpay. Iniwan nilang mag-isa si Megan sa katahimikan nang marinig niyang sumara ang pinto sa ibaba at umandar ang sasakyan papalayo. Siguradong magdiriwang sila. Dahan-dahang nagbago ang anyo sa mukha ni Megan. Ang lungkot ay nawala. Ang kahinaan ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig, kalkulado, at nakakatakot na ngiti. Tumingin siya sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. Minarkahan niya sa isip ang petsa. 1 linggo mula ngayon. Ang kaarawan ni Giler. Malapit na, Giler. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Ang pirma niya sa dokumentong yon ay hindi isang pagsuko. Ito ang huling ebidensya na kailangan niya, ang katibayan ng kanilang masamang intensyon sa ilalim ng batas. At ito rin ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Ilang araw na lang. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ni Megan sa kanyang sarili. Ang countdown patungo sa kaarawan ni Giler ay nagsimula na. Ang bahay ay napuno ng paghahanda para sa isang malaking selebrasyon. Si Tiffany, sa sobrang kasabikan, ang nanguna sa lahat. Pagpili ng caterer, pag-aasikaso sa mga imbitasyon, pag-order ng isang napakalaking cake. Para sa kanya, ito ay hindi lang kaarawan ni Giler. Ito ang selebrasyon ng kanilang tagumpay. Ngunit habang sila ay abala sa mga panlabas na bagay, si Megan at Aling Nena ay abala sa isang mas mahalagang paghahanda. Kailangan nating makalabas ng bahay nang hindi sila nagdududa, sabi ni Megan isang umaga. Si Aling Nena, na tila laging may solusyon, ay agad na nakaisip ng paraan. Kinabukasan, lumapit siya kay Giler
na may itsurang puno ng pag-aalala. Sir, napansin ko pong medyo maputla pa rin si ma'am. Baka po mas maganda kung madala natin siya sa ospital para sa isang general check-up para lang masigurong okay ang lahat. Ang mungkahi ay perpekto. Para kay Giler, ito ay isang pagkakataon para ipakita sa mundo kung gaano siya kaalagang asawa. Agad siyang sumang-ayon. Sa ospital, habang si Megan ay nasa loob ng isang kwarto para sa check-up, si Aling Nena ang nagbantay sa labas para harangin ang sinuman. Sa loob, hindi doktor ang naghihintay kay Megan. Isang lalaking nasa 50s, may matatag na tindig at mga matang puno ng talino, ang tumayo para salubungin siya, si Attorney David, ang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Megan. Hiya, bati nito. Ang boses ay puno ng respeto at pag-aalala. Tito David, salamat sa pagdating, sabi ni Megan. Mula sa ilalim ng kumot na nakatakip sa kanyang mga binti, inilabas niya ang isang maliit na USB flash drive. Nandito lahat na mo, Tito, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang mga video, ang mga audio recordings, ang kopya ng gamot na ipinapainom nila sa akin, at ang huling special power of attorney na pinapirmahan niya. Kinuha ni Attorney David ang USB. Habang ikinakabit niya ito sa kanyang laptop, ikinuwento ni Megan ang lahat, mula sa araw na nakita niya ang lipstick sa kwelyo hanggang sa gabi-gabing pagsasanay niya sa dilim. Habang pinapanood ni Attorney David ang mga video, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Mula sa pag-aalala, naging pagkabigla, at nauwi sa matinding galit. Napakuyom ang kanyang kamao nang makita niya ang paghalik ni Giler at Tiffany. Walang hiya sila, mariin niyang sabi. Tumingin siya kay Megan. Huwag kang mag-alala, Hija. Gagamitin natin ang lahat ng ito. Makikipag-ugnayan na ako sa mga pulis. Sa araw ng kaarawan niya, darating kami. Hintayin mo lang ang hudyat ko. Pagbalik sa bahay, naramdaman ni Megan ang isang bagong klase ng kapayapaan. Ang plano ay nakalatag na. Ang mga pyesa ay nasa tamang lugar. Gabi bago ang kaarawan ni Giler, habang tulog na ang lahat, itinulak ni Megan ang kanyang sarili mula sa wheelchair. Dahan-dahan, maingat, ngunit may kumpiyansa, tumayo siya sa gitna ng kanyang kwarto. Walang suporta, walang tulong. Lumakad siya papunta sa harap ng malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng payat. May bakas ng lungkot sa mga mata, ngunit sa likod ng lungkot na yon, mayroong isang bagay na bago. Isang tibay na hindi pa niya nakikita dati. Isang determinasyon na kayang bumuwag ng kahit anong pader. Ang bawat hakbang, kahit nanginginig, ay isang panata para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Tiffany, hindi man lang kumatok. May dala itong isang eleganteng damit. Isuot mo to bukas, sabi niya. Inilapag ang damit sa kama. Ang boses niya ay puno ng paghamak. Para naman magmukha kang presentable sa harap ng mga bisita. Kahit lumpo ka, dapat maganda ka pa rin. Para sa imahe ni Giler, hindi sumagot si Megan. Tinitigan lang niya ang refleksyon ni Tiffany sa salamin. Akala ni Tiffany ay nanalo na siya. Ngumisi ito. Enjoy your last night as a queen in this house, pinsan. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto ng may bahagyang kalabog. Naiwan si Megan na nakatayo, nakatingin pa rin sa salamin. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nangangako ng isang bagyo. Oo, Tiffany, bulong niya sa kanyang reflection. I will enjoy it. Ang hardin ay puno ng tawanan, marangyang mga kasuotan, at tunog ng champagne na binubuksan. Ang kaarawan ni Giler ay isang palabas ng tagumpay. Lahat ng mahahalagang tao sa kanilang lipunan ay naroon. Bumabati sa lalaking nagtagumpay sa lahat. Mula sa kanyang wheelchair sa isang sulok, pinanood ni Megan ang lahat.
kalmado, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian bago ito tuluyang gumuho. Sa tabi niya, nakatayo si Aling Nena, ang kanyang matapat na general. Dumating ang oras para sa talumpati. Buong pagmamalaking inakyat ni Giler ang entablado kasama si Tiffany na nakakapit sa kanyang braso na parang isang tropeo. "Good evening, everyone!" Masayang bati ni Giler sa mikropono. "Salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito." Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kanyang mga tagumpay, sa kompanya, sa kanyang mga pangarap, at sa kanyang pasasalamat. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ni Megan. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagmamahal. "At siyempre, gusto kong pasalamatan ang pinakamahalagang tao sa buhay ko," sabi niya, at lahat ng bisita ay napalingon kay Megan. "Ang aking asawa, si Megan. Love, kahit na dumadaan tayo sa isang mahirap na pagsubok, ang iyong lakas, ang inspirasyon ko. Para sa iyo ang lahat ng ito." Nagpalakpakan ang mga tao. Si Tiffany ay ngumiti. Isang ngangiting mapanlait na para lang kay Megan. Ito na ang hudyat. Itinaas ni Megan ang kanyang kamay. "Giler," sabi niya. Ang kanyang boses, kahit hindi malakas, ay umaling-awngaw sa katahimikan na sumunod. "Maaari ba akong magsalita?" Natigilan si Giler. Hindi niya ito inaasahan. Ngunit sa harap ng daan-daang bisita, hindi siya makatanggi. "Sa siyempre, love, halika." Dahan-dahang itinulak ni Aling Nena ang wheelchair papunta sa paanan ng entablado. "Ako na!" bulong ni Megan kay Aling Nena. Sa harap ng lahat, hinawakan ni Megan ang magkabilang braso ng kanyang wheelchair. Dahan-dahan, gamit ang lakas na inipon niya mula sa maraming buwan ng sakit at paghihiganti, itinulak niya ang kanyang sarili. Una, nanginginig ang kanyang mga binti. Pagkatapos, unti-unti niyang itinayo ang kanyang katawan. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga bisita. At pagkatapos, tumayo si Megan. Matatag, walang suporta. Nawala ang kulay sa mukha ni Giler. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Si Tiffany naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tanawin. "Ano? Paano?" Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Giler. Hindi siya sinagot ni Megan. Sa halip, tumingin siya sa malaking screen sa likuran ng entablado kung saan kanina ay ipinapalabas ang mga litrato ni Giler. "Sa tingin ko, may mas magandang panoorin ang mga bisita ngayong gabi," sabi ni Megan. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw. Sa isang iglap, nagbago ang nasa screen. Ang unang lumabas ay isang video. Abi? Ang video mula sa dashcam ni Megan na nagpapakita ng halik ni Giler at Tiffany sa loob ng kotse. Narinig ng lahat ang hagulgol ni Megan bago ang tunog ng aksidente. Nagimbal ang mga bisita. Sumunod ang mga audio recording, ang bulungan nila sa ospital tungkol sa paglipat ng mga ari-arian. Sunod, ang video mula sa hidden camera sa sala. Ang pag-amin nila na lahat ay isang palabas. Ang mga halik nila kapag akala nila ay walang nakakakita. Ang huling ipinakita ay ang footage kung saan ipinapainom ni Giler ang gamot kay Megan na sinundan ng isang medical certificate na nagsasabing ang gamot na yon ay isang muscle relaxant na pumipigil sa kanyang paggaling. Ang tawanan at musika ay tuluyang namatay. Napalitan ito ng mga bulungan ng pagkasuklam at galit. "At bilang regalo ko sa'yo, Gier," sabi ni Megan, binaling ang tingin sa kanyang asawa na ngayon ay namumutla at nanginginig. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng hardin. Pumasok ang ilang pulis. Kasama si Attorney David, dire-diretso papunta sa entablado. Inabutan ni Megan si Giler ng isang magandang kahon na may pulang ribbon. "Happy birthday!" sabi niya. Nanginginig na binuksan ni Giler ang regalo. Sa loob, hindi isang mamahaling relo o pabango ang laman.
Ang laman nito ay isang warrant of arrest para sa kanya at para kay Tiffany para sa mga kasong attempted murder, falsification of documents, at adultery. At sa ilalim nito, isang annulment paper na pirmado na ni Megan. Guillermo Chavez, Tiffany Reyes, sumama kayo sa amin, marining sabi ng hepe ng pulisya habang pinoposasan ang kanilang mga kamay sa likod. Hindi na nagsalita sina Guillermo at Tiffany. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkatalo at kahihiyan habang sila ay kinakaladkad palayo sa gitna ng selebrasyong sila mismo ang gumawa. Naiwan si Megan, nakatayo sa gitna ng entablado, mag-isa, malaya. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong sumabog sa kaarawan ni Guillermo ay naging usap-usapan sa buong syudad. Ngunit unti-unti, tulad ng lahat ng bagay, ito ay humupa. Ang kaso laban kina Guillermo at Tiffany ay mabilis na umusad. Sa bigat ng mga ebidensyang inilatag ni Megan, mga video, audio, at ang testimonya ni Aling Nena, wala silang nagawa kundi harapin ang kanilang kahihinatnan. Nahatulan sila ng mahabang pagkabilanggo, isang kabayaran sa lahat ng sakit at pinsalang kanilang idinulot. Ang hustisya, bagamat masakit ang naging daan, ay nakamit. Ngunit para kay Megan, ang tunay na laban ay nagsimula pagkatapos ng hatol. Ang laban sa sarili niyang mga alaala. Ipinagbili niya ang bahay na dati nilang tinitirhan ni Guillermo. Masyadong maraming multo ang naninirahan sa mga pader niyon. Sa halip, bumili siya ng isang maliit at tahimik na condominium na may malawak na tanawin ng syudad. Isang bagong lugar para sa isang bagong simula. Hindi niya kinalimutan si Aling Nena. Bilang pasasalamat, binigyan niya ito ng sapat na pera para makapagpatayo ng sarili nitong bahay sa probinsya at para hindi na nito kailanganin pang magtrabaho. Salamat sa lahat, Manang, sabi ni Megan sa kanilang huling pagkikita habang magkayakap sila sa airport. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Hindi hija, sagot ni Aling Nena. May mga luha sa kanyang mga mata. Ang lakas mo ang nagligtas sa'yo. Ako ay naging gabay lamang. Nang makaalis na si Aling Nena, naramdaman ni Megan ang isang uri ng kalungkutan, ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng kalayaan. Ngayon, siya na lang talaga. Isang araw, nagmaneho siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Naglakad siya sa pagitan ng mga hilera, ng mga lapida hanggang sa marating niya ang isang maliit na marka sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Walang pangalan. Isang anghel lang na nakaukit at isang petsa. Lumuhod si Megan at inilapag ang isang puting rosas. Hinaplos niya ang malamig na bato. "Hi, baby!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Si Mommy to." Huminga siya ng malalim. "Alam kong hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasama, pero gusto kong malaman mo na hindi kita nakakalimutan at gusto ko ring malaman mo na okay na si Mommy." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagtanggap. "Pinatawad ko na sila." Pagpapatuloy niya, "Hindi para sa kanila, kundi para sa akin, para sa atin, para makalaya na ako sa galit." Tumayo siya. "Magiging masaya si Mommy, anak. Ipinapangako ko yan sa'yo." Pag-alis sa sementeryo, hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan, nag-book siya ng one-way ticket papunta sa isang maliit na isla na matagal na niyang gustong puntahan. Walang plano, walang itineraryo. Tanging isang backpack lang na may ilang damit at isang bagong journal. Ang huling eksena ay si Megan, nakatayo sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakababad sa maligamgam na tubig habang pinapanood niya ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa kanyang mukha. Isang mukhang may bakas ng nakaraan, ngunit puno ng pag-asa.
para sa hinaharap. Binuksan niya ang kanyang journal. Sa unang pahina, kinuha niya ang isang ballpen at sa ilalim ng pamagat na Kabanata 1, isinulat niya ang mga unang salita ng kanyang bagong kwento. Hindi ito isang kwento ng pag-ibig para sa iba. Ito ay isang kwento ng pag-ibig para sa kanyang sarili. At sa wakas, handa na siyang isulat ito. Nakangiti siyang mag-isa habang ang hangin mula sa dagat ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Malaya. Sa wakas, malaya.